Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So pagbabayarin mga kapatid ang China dahil sa dulot na pinsala ng kanilang maritime militia vessel na sumadsad doon sa mga bahura sa may Pag-asa Island. No, tapos gumamit pa sila ng parachute anchor na magpahanggang ngayon nanduron pa. Hindi nila inalis mga tol. Napakarami na talagang pinsala ang nagagawa nitong China sa ating karagatan. Dapat singilin na rin sa kanila mga tol yung mga pinampagawa doon sa mga barko nating nasisira nila. No? Every time na nagiging agresibo sila, marahas dito sa dagat mga tol, dapat pati yun sinisingil sa kanila no? So alamin natin itong detalye mula rito sa ulat, sa balita, mula rito sa PTV Philippines. Sabi rito, China planong singilin sa pinsalang dulot ng pagsadsad ng Chinese maritime militia vessels sa Pag-asa Reef 1. Naaabot mga tol, hindi biro tong halagang to 11.1 million mga tol pesos Napakalaking halaga mga kapatid ang naidulot nilang pinsala dito sa mga corals dito mga tol. Grabe naman talaga. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Inirekomenda na ng Palawan Council for Sustainable Development ang pagsasagawa ng coral reef rehabilitation. Coral reef rehabilitation mga tol. Kasi kapag hindi naayos to, 'di ba? Yung mga isda na nakatira diyan, mapipilitan silang lumipat na ng pwesto kasi alam naman natin mga tol, itong coral reefs, itong mga corals napakalaking bagay niyan, lalong-lalo na sa mga isda. Kung yan ay mga nagsindamatay na yung mga corals na yan. So yung mga isdang nandiyan dyan, mga tol, no choice sila kundi lumipat. So mawawala ng mga isda dyan. Sa Bahura, malapit sa Pag-asa Island. Ito'y matapos magtamo ng malaking pinsala ang Bahura dahil sa pagsadsad ng isang Chinese maritime militia vessel noong nakaraang buwan. Pinaplano na ring singilin ng China sa nangyari. Si Patrick De Jesus sa Sentro ng Balita, live. Ang tanong, masisingil ba? Sabi kasi pinaplanong singilin ng China pero kailan ba sila nagbayad? Di ba napakarami na nga nilang nasira na gusto silang pagbayarin ng Pilipinas? Ang tanong mga tol, magbabayad kaya sila? Yes, Angelique, aabot sa 11.1 billion pesos ang naging pinsala sa pagsadsad ng isang Chinese maritime militia vessel noong nakaraang buwan. 11.1 million pesos. Sa Bahura, malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Base sa assessment ng Palawan Council for Sustainable Development, sa tulong ng mga scientist at ilang kagamitan gaya ng reef scanner, 30% ng Pag-asa Reef number 1 ang nagkaroon ng pinsala. Nakikita mo yung mga isda, yan yung mga isda nandito. Development. Diyan sila nakatira, yung mga corals dyan, yun yung nagsisilbing nila, mga bahay nila. Kumbaga sa mga hayop sa kagubatan, eto naman sa mga coral sila. Yung forest sa dagat, yun yung mga bahura. Sa tulong ng mga scientist at ilang kagamitan gaya ng reef scanner, 30% ng Pag-asa Reef number 1 ang nagkaroon ng pinsala. Grabe. O mayroon niyang lawak na 464 square meters. Yung nakikita nating puti, yung puting yan yung parachute anchor na ginamit ng China. No, 'di ba may mga angkla na inilulubog sa dagat para yun yung kumbaga kakapit doon sa mga buhangin. So hindi yan ang ginamit nila. Ang ginamit nila itong parachute, ang pumigil is yung hangin mismo para hindi magtuloy-tuloy yung andar ng barko. Yun nga lang mga tol, yung barko na ialis nila. Ang problema, itong parachute mga tol, iniwan na ng mga Tsekwa. Biruin mo yun, no? Kala mo naman biodegradable yan. Mabubulok yan. Hindi yan mabubulok dyan. Abutin yan ng 100,000 taon mga tol. Kaya kailangan yan alisin. At hindi basta-basta aalisin dapat yan. Kasi nakasabit-sabit na yan sa mga bato-bato dyan. Pag yan ay basta-basta na lang hinila o kaya inalis ng biglaan mga tol, mas lalong mapipinsala o madadamage yung mga bahura dito. Biruin mo sumadsad na sila, nasira na nila yung bahura, nag-iwan pa ng basura. My goodness.
Ito nga Kailangan talagang pagbayarin to mga to. ay nakita rin ng isang parachute anchor na posibleng naiwan ng barko ng China. Anong posibleng naiwan? Malamang naiwan talaga. Andiyan dyan nga eh. Sino pa ba ibang may-ari ng parachute na yan? Nakita rin ng isang parachute anchor na posibleng naiwan ng barko ng China na naging pangunahing dahilan sa pagkasira ng bahura. Dahil Yan, no? dito ay inirekomenda ng PCSD ang pagsasagawa ng coral reef rehabilitation, gayon din ang pagsingil ng danyos sa naturang dayuhang barko na suportado naman ng National Task Force West Philippine Sea. Ayun pa yung mga tali, oh. Kita nyo, palutang-lutang yung mga tali, oh. Rehabilitation, Diba? gayon din Nakakapinsala yan sa mga ano, 'di ba? Sa mga hayop diyan sa dagat. Naalala ko yung mga turtle, 'di ba? Minsan may nakabara sa ilong nila, may nakataling net sa leeg nila, na kawawa naman yung mga 'yon. Eto, tingnan nyo, may mga tali rito. Yan yung sa dun sa may parachute eh. ang pagsingil ng danyos sa naturang dayuhang barko na suportado naman ng National Task Force West Philippine Sea. The National Task Force for West Philippine Sea expresses concern over the this reported environmental damage caused by a Chinese vessel near Pag-asa Reef number 1, approximately 2.6 kilometers east of Pag-asa Island. Hindi naman sa pinapangunahan natin mga tol pero di ba nga ang turing ng China dyan sa lugar na yan is internal waters nila. Meaning territorial waters nila yan. So kung sisingilin nila yan, baka tawanan lang tayo. Hindi sa pinapangunahan mga tol pero kung titignan mo na lang in reality, in real world, di ba? Meron tayong dispute, nag-aagawan tayo, pinapalayas tayo sa mga lugar na yan dahil ang sinasabi nila, yan ay kanilang internal waters. So kung yun yung kanilang mindset, kung yun yung kanilang thinking mga tol, di ba? Di ang sasabihin lang nila, ba't nyo kami pagbabayarin sa sarili naming bakuran? Di ba? O halimbawa na lang, ikaw, lagay natin sa sarili mo. Meron kang bakuran. Kinikilala mong sayo yan. Di ba? Kinikilala mong sayo yan. Ngayon yung kapitbahay mo sabihin, oh, ba't ka naghukay dyan? O bayaran mo yung nasira mong mga pananim. Ikaw naman, teka, ba't ko babayaran yan? Lupa ako yan. O, di ba? Ganon yun mga tol eh. Ngayon, ang problema natin dito mga kapatid, andun na tayo, sinisingil natin. Ang problema natin dito, babayaran kaya nila. Gayong, ang pagkakakilala nila sa mga lugar na yan is internal waters nila o territorial waters nila. Diba? Kaya nga nandiyan yung mga barko nila eh. Kasi nga para sa kanila yan eh. Yun ang problema ang kinakaharap ngayon ng Pilipinas. Diba? Hindi nga natin mapaalis eh. So we're hopeful that through the Department of Foreign Affairs, we can be able to reach out to them and to present to them the damages that they incurred because of that grounding incident. Sa ngayon naman ay pinagpaplanuhan ang pag-alis sa parachute anchor na dapat maging maingat upang hindi madagdagan ang pinsala sa bahura. O di ba? Tayo pa mag-aalis mga tol. Doon sa iniwang kalat ng mga Tsekwa, tayo pa yung mag-aalis. Nasa 300 square meters ang lawak ng parachute anchor. Grabe, 300 square meters. Napakalaki naman nun. No, parang pwede mo na tayuan ng isang mansyon yun eh. Pinsala sa bahura. Nasa 300 square meters ang lawak ng parachute anchor habang 9 meters naman ang lalim kung saan ito natagpuan. It has to be done with technical expertise. You need probably professional salvage consultants for that as well. And how you remove it will greatly affect the health of the surviving life forms underneath. Grabe. So it is a very delicate situation which requires a lot of supervision. Samantala, nakaalis na ang dalawang warship ng People's Liberation Army Navy na unang na-monitor noong Sabado, 69 nautical miles mula sa baybayin ng Cabra Occidental, Mindoro. May kasama mga ito na escort na China Coast Guard vessel na niradyohan ng dideploy na barko ng PCG ang PRP Teresa Magbanwa. Patuloy naman na binabantayan ng PCG ang naturang barko ng China Coast Guard. Pero hindi na iulat kung sumagot itong dalawang warship no? It remained to be being shadowed by the Philippine Coast Guard in the vicinity of Bajo de Masinloc.
But with regard to the PLA Navy warships, it's no longer within our own exclusive economic zone. Okay. It already went westward. Angelique, patungkol naman sa hindi muli pagkilala ng China sa 2016 na Arbitral Award, iginiit ng NTF-WPS na may legal itong basihan at patuloy na titindig ang Pilipinas alinsunod sa international law. Yun na lang naman yung magagawa natin eh. 'Di ba? Ibinigay na nga sa atin yung pagkapanalo, hindi pa ba natin titindigan 'yan? Yun na lang eh. Yun na lang yung meron tayo mga tol. Habang wala pa tayong sapat na puwersa para igiit 'yan, 'di ba? Manatili tayo sa ganitong teknik ng Pilipinas. Ano 'yun? Yung i-broadcast sa buong mundo, ipakita sa buong mundo itong ginagawa ng China. Pero balik tayo rito sa issue, 'di ba? Yun yung number 1 na magiging tanong. Babayaran kaya yan ng China? Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.